Gandang araw at Friday na naman. Alam nyo naman na ito yung araw na busy day si Inday. At kung gusto nyo pong malaman ang mga putahe na aking lulutuin ngayon ay panoorin po hanggang sa dulo. At kung gusto nyo naman na malaman kung ano-anong mga putahe na niluluto dito sa Italia, lalong-lalo na sa aking or dito sa aking amo, ay mag-follow na po kayo sa aking page. Marami pong salamat in advance. At sa umpisa nga po ay naghanda muna ako ng pang-lunch namin. So naglaga muna ako ng sitaw at saka patatas na ilalagay sa pasta na may pesto. At naghiwa ng mga pang-salad. So habang hinihintay ko sila na matapos kumain sa primo ay inumpisahan ko naman balatan itong gagawin or lulutuin na vegetable soup na carrots at saka patatas. At para maisalang na dahil medyo matagal-tagal ng konti bago maluto. So medyo madami-dami ang babalatan at hihiwain. Although malalaki naman ang hiwa, so madali lang. At flex ko lang sa inyo ng konti. Ito, tapos na sila sa primo. Ito yung mga ibang lulutuin or gagawin. So, lunch pa lang po yan. At parang binagyo na ang kusina. So, sunod naman natin itong kanilang salad. At habang hinihintay ko na matapos yung amo kong lalaki dahil humirit siya ng isang round sa pasta, ay inumpisahan ko naman itong salad na lagyan ng condiment. At pagkatapos ko ngang ma-serve yung salad, ay inumpisahan ko namang ihanda itong kanilang prutas. Bale, peras at saka nochi. So, last minute ko lang siyang binabalatan itong peras dahil katulad ng mansanas, kapag maagang binabalatan na hindi agad kakainin ay nangingitim. So, saka ko lang siya binabalatan kapag isa-serve ko na. So, yan. Serve na natin. O serve ko na lang pala. Kulang pala ang magse-serve. So, ayan, tapos na mag-waitress si Inday. Kaya, ituloy na natin itong lulutuin na vegetable soup na carrots at saka patata. So, tinapos ko na dyan dahil hindi na kailangan mag-waitress. Tapos ng mag-waitress. So, kahit mamaya ko na impisin yung mga pinaggamitan sa lamesa, tinapos ko na muna itong aking lulutuin para maisalang na dahil 1.5 oras yan na lulutuin. So, ayan. Lalagyan ng konting tubig. Medyo, actually, naparami ako nang lagay dyan ng tubig. So, buti na lang hindi nangialam ang amo, hindi nakita. So, linagyan ko ng konting tomato paste. At kaya masarap ang soup na ito dito sa olive oil na 1 baso. Masarap siya. So, ayan, kailangan ihalon mabuti para mag-mix yung tomato paste at saka yung olive oil. So, ready na siyang sindihan. At hayaan lang na kumulo, saka ilalagay yung dado. Nor cubes. Ayan. So, hinahalo-halo ko pa siyang mabuti para mag-mix maigi yung oil na inilagay ko. At saka ko siya tatakpan. At hayaan na lang na kumulo
At saka ko nga ilalagay yung dado. At pagkatapos ay inumpisahan ko ng iligpit yung mga pinagkainan bago ako sumalang sa pagkain. At eto nga yung update ng kusina pagkatapos na iligpit yung mga pinagkainan. So, eto yung mga ginamit sa pananghalian, yung nakasalang na vegetable soup at ang mga ibang gagawin. So, eto yung mga ginamit na pinag-serve. At eto naman yung ibang gagawin pa, yung spinach, yung huhugasan na salad at saka itong chicken arrosto. Ayan, ito medyo matagal-tagal din lutuin. So, ito yung mga naka-line up pa na gagawin. Pero bago ako sumalang sa pagkain ay ihahanda ko muna itong lulutuin sa oven na patatas. At kumuha muna ako sa garden ng rosemary dahil kakailanganin. So, ayan. At ihahanda ko muna bago ako totally na umupo para kumain. Dahil nga lulutuin naman sa oven, so maluluto na siyang mag-isa. Actually, nakalimutan ko nga. Tapos napalakas pa yung lagay ko ng temperature ng oven. So, ayan, kailangan tadtarin yung rosemary. At eto nga, kumukulo na ang vegetable soup. So, pwede nang ilagay yung Knorr cubes. So, ayan, 2. At pwede na nating iwanang malutong mag-isa. Bahala na siya sa buhay niya. Hanggang matapos ang pagkaluto. Ayan, hanggang lumambot. Ayun. So, eto naman yung mga kakailanganin sa lulutuin na patatas sa oven. May oil na ibabrush sa ibabaw. Tapos, paminta, asin at saka yung rosemary kanina. So, hinihiwa ko lang siya ng ganyan na pabilog at saka ko ihihilera. Parang lasagna lang, ganon. Ayan, so hanggang maubos yung inihandang patatas. Ganyan. Tapos, saka ko siya ibabrush ng oil at lalagyan ng asin at paminta at saka last yung rosemary kanina para mabango siya. So, gawin lang yan hanggang matapos or maubos yung patatas na inihanda. Depende yan kung gaano kadami yung gusto. So, dahil 2 lang sila ay 3 layers okay na. At eto nga, ready na siya, nailagay sa oven. So, hindi ko na preheat yung oven. Direkta na. So, inilagay ko siya ng 250. Actually, masyadong mataas nga. At nakalimutan ko, kaya sabi ko nga nasunog. So, time check. Malampas 1:45 na. At chichibog na si Inday. Ayan. Ngayon palang chichibog. So, 2 na yung nakasalang na hindi kailangan bantayan or hintayin na lang na lumambot. At ito ang natirang salad ay
dito na sa bowl ko kinain para bawas hugasin ng dishwasher. Ayun. Hindi ko masyadong bet yung radish kaya nilalagay ko sa tabi. Ayan, at ito ngang prutas. So, tips, try nyo to. Ang sarap. Yung magsabay yung nuts, itong nochi, at saka peras. Lalo na itong peras na decana, na tipo ng peras. Kasi maraming klase po ng peras dito. Merong Kaiser na tinatawag, decana. May mga iba't ibang klase po ng peras. So, hindi isa. At meron yung parang bayabas. Yun ay sa summer naman na madami. Eto ngang decana, try nyo to dahil matamis nga siya. So pagsabayin nyo yung peras at saka sabay subo rin nung nuts, napakasarap. Pati yung yung mandarin at saka nuts, masarap. Kung naalala nyo yung ipinakita kong linuto ng amo ko na panghimagas na peras, yun yung tipo ng peras naman na pwedeng lutuin, yung Kaiser. So, ito pwede siyang, tsaka try nyo din, nasubukan ko rin dito, masarap din yung lagyan nyo siya ng, or samahan nyo siya ng ng tuna, tsaka peras, ang sarap. So, dito ko rin natutunan niya, nakita ko rin sa So, eto nga, bago ko ituloy yung pagiging chef, ay inihanda ko muna itong kanilang tisana na iinumin pagkatapos mag-rest. At saka pati kasi ay kailangan ko nang isara yung pinto dito sa kusina dahil mangangamoy ang mga lulutuin ko, mangangamoy yung bahay. So, actually, nagreklamo na nga yung amo kong lalaki at yun nga ang problema. Hindi sila, ayaw nila ng amoy ng pagkain pero gustong kumain. At bago yan, ay syempre, ililigpit muna natin itong mga kalat sa lababo. At para mapaandar na rin, para pagkatapos ng aking trabaho or oras ay mailigpit na din. At eto nga, binuksan ko na yung bintana kahit malamig. Di ba nga sabi ko kanina, ay nalibadbaran sila sa amoy ng mga pagkain. At eto na nga, the cooking show begins. So, isinunod ko itong chicken arrosto. Dahil nga medyo matagal-tagal siya ng konti na lulutuin. Isang oras ko yan lulutuin ng dahan-dahan daw para maluto maigi yung loob dahil nga ayaw daw niya yung medyo mapula-pula pa pag hinati, ayaw daw niya ng ganon. So kailangan ay lutuin ng dahan-dahan. At tinatanggalan ko siya ng skin. At pagkatapos ay hinugasan ko muna yan. Tapos linagyan ko ng asin at saka paminta at saka ko papalangoy. Ayan. Papalangoy ba? Or ididip. Ipapahid sa harina. Ayan. At saka iluluto sa bawang at mantika na katulad niyan. So kailangan lang siyang maging brown, magkabila. Ganito siya. At habang nga hinihintay ko yung kabila na maluto or maging brown, ay isinunod ko naman itong spinach.
na lutuin. So, nagpainit na ako dyan ng tubig. Ginamit ko na yung isang burner na dati-rati ay hindi ko ginagamit hanggat maaari. Dahil nga, syempre, iwas trabaho. Dahil nga, pag ganitong maraming gagawin ay dagdag oras din yung paglilinis ng mga burner. So, no choice, kailangan kong gamitin dahil nga para maaga akong matapos sa pagluluto. O di ba nga, feel na feel ko ang pagiging kusinera. At sabay-sabay na niluluto ko yung 3 putahe. Ayan. At dyan, nakalimutan ko nga yung isang putahe na nakalagay sa oven. Nakakonsentrate ako sa mga linuluto ko sa kalan. Nakalimutan ko yung nilagay ko sa oven. So, medyo pinabrown ko pa ng konti yung kabila ng manok. Ayan. Kaya, itinuloy ko muna itong hinuhugasan kong spinach para mailagay ko na rin sa kumukulong tubig. At nung okay na nga yung luto ng manok ay saka ko naman linagyan ng white wine. So, lagi akong takot na maglagay ng wine kasi naranasan ko na minsan na lumiyab yung ibabaw. Takot ako. So, hanggat maaari ay hinihinaan ko yung apoy at saka ko nilalagay yung wine. So, eto na nga yung patatas na nakalimutan ko. So, tinanggal ko na lang yung ibang mga sunog. So, yung iba ay sunog-sunog pa. At eto na nga, luto na rin yung vegetable soup. Ayan, pinatay ko na. At tapos ay nilagay ko na din yung spinach sa kumukulong tubig. So, yung vegetable soup ay palalamigin lang ng konti at saka ko naman i-blend mamaya. At ito na nga yung last na gagawin, nalalabhan or huhugasan yung salad. At luto na rin yung spinach. So, kailangan lang palamigin din at saka pipigain mamaya para matanggal yung mga natirang tubig. So, yung narinig nyo dyan ay may kasama akong high blood, ang aking rescuer. So, habang hinihintay ko yung chicken arrosto ay inumpisahan ko na din ang paghuhugas. Yung mga hindi pwedeng ilagay sa dishwasher. At eto ngang vegetable soup ay nilagay ko na sa tapat ng bintana para mas madali siyang
lumamig para ma-blend ko na din. At inispin na din natin yung hinugasan na salad. At eto nga na medyo malamig na yung soup ay inumpisahan ko na siyang i-blend. Ay, parcel mo ba eh? Parcel niyo sa mga paleta. Sharing. Wow! Ito yung... So, ganito siya. Para lang siyang pero healthy yan. Ito rin yung mga nagpapadagdag sa aking oras ang paghuhugas ng mga kaldero. At eto na nga, tapos na tayong maglinis. Salamat na rin sa aking rescuer at na maagang natapos kahit na nag-overtime ng 10 minutes. So, ipapakita ko sa inyo itong isang burner na sa galing kong magpakintab ay manipis na siya. So, natatanggal na. Naka-isang palid na rin pero dahil nga ino-order yan kaya hinayaan na ng amo. At ito nga, manipis na rin, nakakatusok na kaya hindi ko nga ginagamit. Minsan, iniiwasan ko na siyang gamitin dahil sobrang nipis na. So, salamat ulit sa panunood.